Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin si Rennie. Maraming salamat sa iyo kapatid. Salamat sa super thanks. At ngayon pong araw, tutuloy po natin yung ating series about spiritual hunger for God. I hope tayo pong lahat na nagkakaroon ng malalim at matinding pagkagutom sa Diyos. During these fasting week, talagang matataam ka talaga sa pagkain kung yun ang pinagfa-fasting mo, no? Pero dahil ito ay fasting, ang totoong gutom natin dapat yung talagang pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos. At tinuturing natin na yung Diyos mas mahalaga kaysa sa pagkain natin. Kaya sinasantabi natin yung ating pagkain. Ang maganda sa hindi pagkain muna, no, yung pag-skip ng meals, ang dami mo ring nasa-save na time. Imbis na magluluto ka, magpe-prepare ka, marami kang oras na maisi-save, lalo na kung ikaw ay nanay, no? Or padre de pamilya. Yung time na nasi-save mo, dadalhin mo talaga sa pananalangin. So, spiritual hunger for God, 1 week prayer and fasting. Na yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po kay Ezra. Si Ezra po ay isa sa mga pinuno ng mga Hudyo. Now, bago ko po basahin itong mga talata na ito, bibigay ko lang po sa inyo yung background ng aaralin po natin. No? Si Ezra po ay isa sa mga na-exile. Ibig sabihin na-exile, pinalayas doon sa kanilang lugar. Now, mula dito sa Pilipinas, punta muna tayo sa lugar nila Ezra several thousand years ago. Now, sila Ezra po, nakatira po sila rito sa Israel or dito sa Jerusalem. Pinalayas po sila dito under Nebuchadnezzar, kung kilala niya sa Old Testament, no? Si Nebuchadnezzar, sinakop niya yung lugar na yan. At winasak niya yung templo at yung mga tao rito, pinalayas niya, no? Dinala niya rito sa Iraq. Yan, medyo malayo-layong lakbayin yan. Dito sa Iraq, nandyan yung Babylon. Yan yung sumakop sa kanila. Now, isipin niyo po, wasak yung kanilang templo, wasak yung city of Jerusalem. So, nagstay po sila rito. Yung total po na nung period na yun, 70 years na bago sila pabalikin. Now, sa time po ni Ezra, pinayagan na po silang bumalik. Yun po ay prophecy. Yun ay talagang period ng Diyos. Yung takdang panahon na itinakda ng Panginoon para sila'y manumbalik. So, mula rito sa Babylon, babalik na sila sa Jerusalem. Now, alam niyo po yung sitwasyon po kasi nito, yung babalikan nila, isipin niyo po wasak. No? Kaya maraming wave yan eh. Wave ng pagbabalik eh. Yung mga naunang wave, nagsimula ng i-rebuild o itayo yung Jerusalem. Now, another wave then another wave. Now, eto po si Ezra. Isa pong wave ito, pabalik ng Jerusalem. So, kung makikita nyo dito sa mapa natin, no? Ngayon kasi may mga modern na daanan na pag sasakyan ng ginamit mo, 12 hours yung biyahe mula Baghdad to Jerusalem. Sa Baghdad ko na lang kinuha. Now, dati ho hindi ganyan. So, mas matindi. Sasakyan po yan ha. Tsaka may kalsada na, kaya mabilis. Pero dati po, ang daan yan marahil dito sa taas. Baka wala pang mga highways noon. Tapos mga nakakaratela sila, kabayo, tsaka lakad. No? Siguro may mayroon silang mga asno, tsaka caravan po yan. Ibig sabihin ng caravan, meron talaga silang maraming mga bit-bit talaga. Yung mga pamilya nila, mga ari-arian nila, property nila, dadali nila yan sa Jerusalem. Pabalik na sila. Now, etong biyahe nila na ito, bago sila magsimulang magbiyahe, nag-fasting muna sila. Ito po yung talata natin ngayong umaga. Sabi po rito, there by the Ahava Canal, isa pong kanal dito sa Babylon. Sabi rito, I proclaimed a fast, sabi ni Ezra, so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. Sabi po rito, doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno. Siguro nakapagbiyahe na silang kaunti, nagstay sila doon sa pampang ng Ahava. Tapos doon nagproklama si Ezra, magfa-fasting tayo.
Matindi yung journey natin, matindi yung tatahakin natin, yung paglalakbay natin. Wala naman silang kotse ng panahon na yun, wala mga highways. It's a long journey. At lakad lang po ito. So sabi niya, mag-ayuno tayo. Magmanikluhod tayo sa harapan ng Diyos, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos upang hilingin sa Kanya, 3 po yung kahilingan niya. Patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati ng aming mga anak at mga ari-arian. So, ito po yung katuruan natin ngayong umaga, no? Base po rito sa pinanalangin nila Ezra. We need to fast for our journey. Sa paglalakbay po natin sa buhay, kung sila pinag-fasting nila bago sila magsimulang maglakbay, nag-fasting muna sila. Ganon rin po sa atin. Because the future is unknown. We don't know the future. Sila hindi rin alam anong future. So, mag-fasting muna tayo. Hingin natin ng gabay, direksyon ng ating Diyos. Hingin natin ng patnubay. Ayan po, sa Tagalog po. Upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan. May pagpapatnubay at pag-iingat. Protection from God. Kasi nung unang panahon po, pag maglalakbay ka talaga, hindi mo alam kung makakarating ka sa paroroonan mo. Kasi hindi yan panahon natin ngayon na sobrang bumuti na yung mundo. Na pwede ka mag-travel nang hindi mo may iniisip na maraming mga bandido, mga pirata, mga masasamang loob magnanakaw, mga raiders. Sa panahon nila, maraming mga raiders, mga bandido na pwedeng samsamin lahat ng mga ari-arian nila, pagpapatayin sila at rapin pa yung mga babae or gawing alipin yung mga anak nila. So, makikita nyo po yan dito sa chapter 8 kung bakit talaga nag-fasting sila kasi maraming mga bandido ng mga panahon na yon. At sabi rito, sa mga talatang ito, hinihingi nila yung protection ng Diyos. We need to fast for our journey. Ngayon, ganun din po sa atin, no? Ngayong taon, hindi natin alam kung ano mangyayari ngayong taon. Pero dapat po, kaya nga maganda, no? Nagfa-fasting tayo ngayon kasi hinihingi natin yung gabay at matnubay at protection ng Diyos throughout this year. Dahil hindi tayo ang may control ng nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos ang may control at gusto natin na isubmit natin, na ilagak natin sa kamay ng Diyos yung ating hinaharap. We need to fast for our journey. Pangalawa po, we need to fast for our family. Yung mga anak nila, pinag-fasting muna nila, protection ng Diyos. Gabayan sila ng Diyos. Sabi dito, we need to fast for our property. So, 3 po yan, journey, family, and property. Now, pag binasa niyo po itong Ezra chapter 8, hindi lang yung paglalakbay, hindi lang yung mga anak yung pinagpe-pray nila, pati yung property. Alam niyo po ba, sa biyaya ng Diyos sa kanila, kasi nung winasak ni Nebuchadnezzar yung templo, lahat ng mga articles doon, ginto, dinala lahat sa Babylon yon. Now, yung Babylon, pinasakop ng Diyos sa Medo-Persia, no? Tapos yung hari ng Medo-Persia, pinayagan na yung mga Israelitang bumalik sa Jerusalem. At yung Persia, sa panahon natin ngayon yan, Iran. Ngayon ang Iran galit sa Israel, magkaaway sila, no? Pero dati talagang close sila. Blessing sa kanila yung yung Iran. So yung Persia, yung hari ng Persia, binigyan sila ng toneladang ginto. No, basahin niyo yung Ezra chapter 8. Parang yung silver nasa 24 tons. Yung ginto bukod pa rin sa silver articles na mga 4.3 tons. Tapos 4.3 tons pa ulit na ginto. Toneladang ginto at silver yung dala-dala nila. Tapos ang matindi nun, wala silang sundalo. Wala silang sundalo na magproprotekta sa kanila. At mababasa niyo po rito yan sa Ezra chapter 8. Kaya talaga nag-fasting sila, Lord, ikaw lang yung protector namin. Kayo lang yung tutulong sa amin. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Let's fast for our journey, for our family, and for our property. Kung ano man yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, negosyo, or kaperahan, or trabaho, or bahay, or pinagpe-pray mo na lupa. Kasama po sa pinagpe-pray natin yan. And by the way, yung ginto na dinonate sa kanila para po yun sa templo. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1, pray and ask God directly for your needs. Napakahalaga po nito. Si Ezra, pwede naman siyang humingi ng protection dun sa hari
para dun sa kasundaluhan para protektahan sila along the way dun sa paglalakbay nila. Pero alam niyo po, kasi ayaw niyang mapahiya yung Diyos niya, kasi sinabi niya na dun sa hari, mahal na hari, yung Diyos namin ang proprotekta sa amin. Tapos hihingi siya ng kasundaluhan dun sa hari, ayaw niyang mapahiya yung Diyos niya. So ang ginawa niya, sabi niya sa mga kasama niya, mag-fasting tayo, sa Diyos lang tayo hihingi ng tulong. Hindi tayo hingi ng tulong doon sa hari. Napakalaga po niyan, mga kapatid. Let's pray and ask God directly for our needs. Hindi tayo nauunang lumapit sa tao, sa bumbay, sa inuutangan, at sa kung sino-sino pang pwedeng tumulong sa atin. Diyos muna. Mas maganda kung huwag na tayo humingi ng tulong sa tao. Sa Diyos na lang tayo humingi ng tulong. At hayaan natin yung Diyos ang gumamit ng tao para tulungan tayo. Isa po yan sa principle po natin dito sa channel natin. Marami tayong mga pangailangan dito, pero never po akong humingi kahit kanino. Talagang sa Diyos lang. Tapos yung Diyos yung gumagamit para lahat ng meron dito sa studio, lahat ng meron ako, lahat ng everything, kahit trabaho ng misis ko, yung mga nagsosuporta dito, galing po lahat sa Panginoon yun. Talagang directly from the Lord. So, yun po isa sa matututunan natin dito, Pray and ask God directly for your needs. Mas maganda kung wag na tayo humingi sa tao, Depende yun sa leading ng Panginoon. Pero ako personally, yun lang ang conviction ko, Wag kang dumiretso sa tao, dumiretso ka sa Diyos. Hayaan mo yung Diyos ang tumulong sa iyo. Number 2 po, pray for God's protection because we are not in control. Illusion lang po na tayo ay may control sa ating mga buhay. Kahapon lang, yung anak ko, may nadampot na maliit na metal. Pinasok sa tenga niya, ginanon niya na nagdugo. Kahit ano pang pag-iingat mo sa anak mo, you're not in control. Hindi naman 100% na nakatingin ka dyan All the time nakatingin ka sa anak mo Kahit nga nakatingin ka nga sa anak mo all the time at nakaready kang tumulong dyan or mismo or kung kailan hindi ka pa rin in control How much more yung mga panahon na malayo ka sa kanya o hindi mo nakikita yung ginagawa niya. So sila, they fasted for their journey, for their family, for their property. Why? Because they're not in control. Ganon rin po sa atin we are not in control. Ang may control lang sa buhay natin at sa sitwasyon natin yung Diyos lang. Kaya nararapat na sa Diyos tayo dumalangin. Nararapat lang na mag-fasting tayo at humingi sa Diyos ng tulong. Pray for God's protection because we are not in control. Number 3 po, pray that God will carry us through the ups and downs of life. Sa atin pong paglalakbay, katulad po ng mga Israelita, ang daming mga ups and downs. Hindi yan linear na straight lang na smooth sailing. Hindi yan yung parang pag naglayag ka, sumakay ka ng bangka, smooth sailing. Meron talagang bagyo, merong malalakas na alon, merong malalakas na hangin na babayuhin yung bangka na sinasakyan mo to the point na halos lumubog na. Time will come. Ganun yung buhay natin na para bang palubog na tayo. Ang dami nating sinusuong, ang dami nating problema, ang daming ups and downs sa buhay natin. So, isang reason po kung bakit tayo nagfa-fasting kasi yung journey natin sa future, hindi natin alam. Merong mga ups and downs talaga yan. And we need to pray to God, to ask God to carry us through the ups and downs of life. Kailangan po na talaga natin yung Diyos na siyang sa mayaman niyang biyaya at habag sa atin. Talagang magtataguyod sa bawat isa sa atin hanggang sa malampasan natin lahat ng pagsubok ng buhay. This year, let's pray that God will carry us through the ups and downs of life. Now, para naman po sa ating discussion, why should we fast for the things unknown to us? Napakaganda ng tanong na to, Bakit nga ba tayo magpa-fast sa mga bagay na, hinaharap sa future natin, sa ating paglalakbay? Ano yung mga kadahilanan mo kung bakit kailangan mong mag-fasting at manalangin sa kasalukuyan? Para naman po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord. Lord God, I worship you and honor you. I believe you are in control. You are sovereign over all things. All blessings and protection
come from you. Please continue to grant me the motivation and reasons to fast for myself and for the future of my family. Please carry us through the ups and downs of life. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na to, si Sister Rogeline. Never kong nilapitan pero laging very supportive dito sa ating ministry. So maraming salamat sa iyo, Sister Rogeline. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayong natutunan sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.